Guys, ito na yung isa sa mga challenge from the community. Meron tayong mga ginagawang challenge. Makikita nyo naman yan sa ating YouTube channel under the popular tab. So, isa sa mga challenge dito is 1 USDT. Ayan, as we can see, meron tayo dito. Ang dami kasing mga nag-re-request nito. So, we'll use 1 USDT sa challenge na ito. Itong pinaka-challenge natin na gagawin is like an entertainment, lessons, experiment. Kasi papakita ko dito yung pinaka mga nangyari, no? Like overall results. Malaking bagay din ito, just like for example, backtesting as well as to get some learnings. And as I mentioned, ay isa din ito sa like for entertainment lang, no? Lalo na i-explain natin dito yung risk and reward para mas magkaroon tayo dito ng informed decisions, no? So, jump na tayo dito sa ating video today. And as we can see, meron tayo ditong 1 USDT. We'll see if it'll get stop out or if kung paano ito magpa-progress, guys, no? Simple lang naman yung pinaka-mechanics ng challenge na ito. Ang goal ko lang dito is to get more idea, lessons, self-development, maipakita yung risk and reward dito sa video natin, and magkaroon kayo ng parang pinaka-idea or insights, no, kung ano yung mga nangyari sa challenge na ito. Ito, guys, gagamitan natin siya dito ng strategy from my past experiences, guys. And then again, hindi guaranteed, no? It's more of like challenge talaga. And punta muna tayo dito sa my trade tab. Ito. Ayan. So, tap lang natin to. As we observe dito, yung pinaka-default natin is BTC USDT. Ayan. Gamit pala natin, guys, itong application na ito. Ang tagal na nito sa market, guys, no? Like, hindi pa ako nagki-crypto ay meron ng application na ito. Again, dito kasi sa atin is not yet registered, guys, no? Please be aware of that lang. Again, as I mentioned, this is only just for ideas and not financial advice, guys. I just want to share my experience and masagot ko yung mga questions from the community kasi itong challenge na ito. I get some idea from the community, no? Yeah, as we can see, meron tayo dito 1 USDT. We'll do futures trade. Ayan, meron tayong idea neto, guys. Again, itong gantong strategy, itong gantong tool is for experienced traders, guys, no? Kahit sabihin natin na meron tayo ditong experience, meron pa rin pinaka-risk ito, guys, no? That's why isa din sa goal natin yun na maipakita dito sa video natin. Ayan, as we can see, we have default BTC, pero I'll screen some other coins na lang dito. Switch mode to trade, ayan, and then switch to futures mode, not now ko lang ito. And ayan, makikita natin dito, na-explain ko na to pala, guys, no, kung paano nag-work. Maybe end part na lang ng video ay i-share ko sa inyo yung pinaka-idea nun kasi na-discuss ko dun yung pinaka-risk and reward. Ayan, so ito yung pinaka-default BTC USDT. Punta muna tayo dito sa chart. Ayan, so dito kasi isa sa mga basis natin is yung chart, no? So select natin ito. Ayan, so makikita natin dito yung pinaka-chart ng isang presyo, and then so 4 hours time frame. Ayan, so ito yung price action niya, no? So let's go back muna. And dito pala, guys, siguro hindi ko na isa-isahin kasi pwede nyo naman panoorin sa end part ng video kung paano dito nag-work. Yung official link naman nito, global official link ng app, guys, para makiwas na rin sa mga phishing links online. If you're interested, ay lalay ko na lang sa pinaka-description ng video na ito, no? So, ngayon ay meron tayong 1 USDT. Piliin ko lang muna dito, guys, si Solana or other crypto. Yan, meron ditong beginner guide. So, confirm ko lang muna ito. I can add favorites. And then, punta lang ako dito sa may all, no? Tapos, check ko yung Solana. I've been checking kasi neto. Tapos, dito sa Sol USDT. I've been checking kasi netong Solana. Nakaka-hit lang dito sa support zone, no? 173. Ayan, no? Tinamaan niya. Nagkaroon ng pagtaas ng presyo. Tinamaan niya ulit. And we can see some impulse after hitting this support zone, 173, 175 territory. So, yung isa sa mga gagawin ko dito is to limit order lang or momentum play na lang, tas TP na lang dito sa zone na ito, no? Sa may order book na lang ako kukuha ng entry natin. So, let's go back. And then, we have 1 USDT.
change ko lang ito into 10x lang, continue anyway, tapos isolated lang guys. So meaning ng isolated, if ever na kung ano yung sinet ko tapos nagayon sa bias ko yung price action, I'll get stop out or mauubos yung ginamit ko, no. So babawas dito sa 1 USDT natin. So ngayon dito na ako kukuha sa my order book. I'll tap the order book lang. May lumabas na pop out kanina pero nawala din after I click. So dito na ako kukuha, pero hindi pala siya maka-capture, no. Palitan natin yung market order ng limit order. Ayan. So, tap ko lang dito. And then, I'll use like 25%. And then, for a potential bounce lang ito. Select ko itong buy long and then confirm. Again, guys, no, this is only a demo. And, as mentioned, na-discuss ko na ito on the previous video, yung pinaka-risk and reward. Kasi ito is for experienced trader, guys. No? So, maybe later ko lang ito. Pinaka-notification settings lang naman yun. Ayan, so, punta tayo sa assets. So, na-hit na kagad guys, no? We have this PNL. Ayan. Makikita natin yung naiwan natin na USDT. So, for now, I'll set TPSL lang dito. Ayan. Ito is for the idea lang inside. So, let's go close this one. TP to 10% and then SL natin 10%. So the setup guys is 1:1, no? This means na so kung sakali man na magkaroon ito ng 10% since long yung ginamit natin, ito yung magiging profits natin, no? If ever man na magkaroon ng pagbagsak, 10%, ito yung magiging loss natin guys, no? Ito. So pagkatapos niyan, confirm ko lang ito, place order. Ayun. So andito na siya sa may partial position, no? So sa my entire position, pwede mo naman siya gawin. This means na lahat ng size mo dito or amount ay ma-trigger, no? Or ma-execute. Sa partial position, if ever man na medyo malaki yung pinaka-amount dyan na nakaset, pwede mong hatiin yung ito, no? Itong pinaka-amount na ito. Ayan, so you can modify dito, no? So pwede mong i-edit dito if ever na partial mo lang siya or hatiin mo lang yung i-out mo or yung i-execute mo, no? So ganun lang siya guys dito. Dito na sa paper icon, ayan, dito natin makikita kung ano yung naging results ng ating challenge. Day by day magkakaroon tayo dito ng update and dito natin makikita guys, no? As well as yung trading analysis natin, makikita natin dito for the past couple of days if I'll get stop out ba, I lost ba, ano yung learnings na nakuha natin dito. Share natin dito along this video guys, no? So, yun, hope you get some updates. Kita-kits tayo sa day 2 ng ating challenge dito at kung meron kayong mga questions, ay feel free to comment lang sa comment section ng video na ito, ano pa yung gusto nyo makita dito sa challenge na ito. And then, meron tayong video na ito regarding dito sa perpetual strategy. Again, crypto is very volatile and it's risky if you don't understand. So, pwede nyo panoorin yun guys because I discuss ng pinaka-risk and reward doon. Lalagay ko na lang dito guys sa screen. Dito, ayan. And see you sa video na yun guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Kita-kits tayo bukas. Peace out. Bye for now.